Hindi ko alam kung bakit doon nauwi ang lahat. Hindi ko naman ginustong magnakaw. Pero kapag buhay ng nanay mo ang nakataya, parang lahat ng bagay, mabuti man o masama, ay nagiging tama. Magandang araw, Miss Aya. At sa lahat ng nakikinig sa channel mo, itago mo na lang ako sa pangalang Felix, tubong masbate. Bata pa lang ay ulila na ako sa ama. Nang ibang bahay na kasi siya. Magmula nung mabuntis niya ang kumari ng aking ina na si Aling Dahlia. Pumunta sila sa ibang lugar at doon nagsimulang mamuhay. Kung kaya't ang aking ina na lamang ang siyang nagtaguyod sa aming magkakapatid. Salat man kami, Miss Aya, pero naging masaya naman kaming magkakapatid dahil hindi ipinaramdam ng aking ina ang paghihirap namin. Nagsisikap siyang maghanap buhay, maibigay lang ang lahat ng kailangan namin. Pero simula nang atakihin sa puso si inay, sa akin na nakaatang ang lahat ng responsibilidad sa aming pamilya. Ako kasi ang panganay, kaya natural lamang na ako ang hahalili at maghahanap buhay para sa mga kapatid ko at nang may maipangtustos sa gamutan ng aking ina. Miss Aya, mahal na mahal ko ang aking ina, kaya lahat gagawin ko, gumaling lang siya. Felix, sumama ka na. Isang bahay lang to. Wala namang tao ron. Kaya manyaman nila. Hindi nila mararamdaman kung may mawawala sa kanila. Ano? Minsang sabi ni Joey, isa sa mga kababata ko. Kasama niya si Napido at Arnel nang kausapin nila ako ng masinsinan. Alam kong hindi tama ang ginagawa nila. Pero nang maisip kong wala na rin kaming pambili ng gamot at baka bumigay na si inay sa ospital, napalunok ako ng laway at pikit matang tumango. Sa isip-isip ko noon, isang beses lang, Miss Aya. Isang beses lang akong sasama sa mga kababata kong magnanakaw. Pagkatapos nun, hindi na ako uulit pa. Pangako at itataga ko yun sa bato. Matapos naming mag-usap na magkakaibigan, kinabukasan ng madaling araw nga, sumama na ako sa kanilang puntahan ang sinasabi nilang nag-iisang malaking bahay na pagmamay-ari umano ng mayamang angkan na nagbabakasyon sa Maynila. Kaya sigurado si Arnel na walang tao sa bahay na yon. Kabado man ay pinilit kong magtapang-tapangan at itinatak sa isipang para sa pamilya ko ang ginagawa ko. May sakit si nanay at sa mga sumunod na araw ay wala na kaming makain. Kaya kailangan ko ng dumiskarte. Pagdating namin sa mansyong, malayo sa mga kabahayan, maghapon namin itong minanmanan. Ni isang pagkilos ay wala kaming nakita roon. Hanggang sa sumapit ang kinagabihan, napakatahimik at napakadilim. Isa lang ang ibig sabihin nun, Miss Aya. Wala talagang tao. Siguradong may mga alahas at pera sa loob. Mabilis lang to, tol. Kaya, huwag kang mag-alala at mag-relax ka lang dyan. Wika pa ni Joey. Totoo ngang mabilis lang ang lahat. Isang pitik lang ng bintana. Nakapasok na kami kaagad. Sa loob ng 20 minutos, may nakuha na silang mga bag, relo, at hindi mabilang na limpak ng salapi. Ako, hawak ko lang ang isang kahong hindi ko nga alam kung ano ang laman nun. Pero habang hawak-hawak ko ang kahon mga langga, ramdam na ramdam ko ang pangangatog ng kamay ko at gustong gusto ko nang lumabas ng bahay. Maya-maya pa, halos sabay kaming nagkatinginan nang biglang may tumunog at mukhang may tao yatang paparating. Anak ng, baka yung caretaker yan dito sa bahay. Tara, sibat na tayo. Pabulong pero mariing sabi ni Pido at isa-isa na ngang nagpulasa ng mga kaibigan ko. Tumakbo kami papunta sa likod ng bahay at doon dumaan. Halos magkandara pa ako sa kakatakbo, lalo na noong makalabas na kami sa bakuran
at nagsusuot sa kakahuyan. Sa sobrang takot ko nga ay takbo lang ako ng takbo hanggang sa hindi ko na nakita at napansin kung saan ako sumuot. Tumigil ako sa isang puno para huminga. Pero paglingon ko, wala nang mga kasama ko. Joey, Arnel, nasa na kayo? Tawag ko sa mga ito. Pero wala akong makuhang sagot. Nakailang beses ko pang tinawag ang mga kababata ko at nagpalinga-linga sa paligid. Buti na lang, may buwan ang gabing yun. Kung kaya hindi ako masyadong nangangapa sa dilim. Maya-maya pa, napamura na lamang ako at napawikang mukhang naliligaw yata ako. Ilang sandali pa, nakaramdam ako ng pamamanhid ng ulo. Nagsimula nang sumakit ang sintido ko at parang may mabigat na presensya ang nakadagan sa akin. Hanggang sa isang saglit lang, may nakita akong liwanag mula sa pagitan ng mga punong kahoy. Kunot ang noo ko at dahan-dahan iyong nilapitan dahil sa kuryosidad na nararamdaman. Noong tuluyan na akong makalapit, nakita ko ang isang magandang babae. Nakatayo siya sa ilalim ng isang puno. Nakasuot ng puting mahaba at kumikinang na bestida. Kumunot lalo ang noo ko at tinanong sa isipan kung bakit may babae sa kagubatan ng ganong oras. Ang ibig kong sabihin ay 10 oras na ng gabi. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng dalaga sa malamig na boses. Saglit akong natigilan at hindi nakapagsalita. Naliligaw ako. Tinatakbuhan ko Nauutal kong wika at hindi na natuloy pa ang sasabihin nang bigla siyang magsalita. Hindi mo dapat tinatahak ang lugar na to. Ito ang hangganan. Hangganan? Hangganan ng daigdig ng tao at ng daigdig naming mga engkanto. Saglit akong napaatras at muli na namang kinabahan. Engkanto? Oo, at ako si Sia. Hindi ako makagalaw matapos magpakilala ng dalaga. Gusto ko sanang tumakbo pabalik sa pinanggalingan ko. Pero parang may kung sino ang humahawak sa mga paa ko. Nang titigan ko ang dalaga, hindi naman siya mukhang masama, pero hindi rin siya mukhang dapat pagkatiwalaan. Bakit ako nakarating dito? Dahil nilamon ka ng gubat. At ang mga gaya mong magnanakaw, kadalasan, hindi na nakakabalik. Namutla ako nang marinig ko ang sinabi ni Sia. Bigla akong nakaramdam ng hiya matapos niya sabihing magnanakaw ako. Napatingin ako sa bag kong bitbit na may mga nakauslipang papel na pera. Gawa ng hindi namin iyon naisara ng maigi dahil nga nagpulasa na kami. Hindi ko naman ginustong magnakaw. May sakit kasi ang aking ina. Wala na kaming pera. Wala akong mapagkukunan ng pera. Kaya napilitan na akong gawin ang bagay na hindi naman talaga dapat. Mahinahon kong saad. Tumahimik ang dalaga. Tinitigan niya lang ako na parang binabasa niya kung ano ang nasa isipan ko. Maya-maya pa, lumapit siya sa akin. Ibinuka niya ang palad niya at mula roon may lumitaw na liwanag. Kulay luntian yun at malamig sa mata. Tinanong ko ang engkantadang nagpakilalang Sia kung makakabalik pa ba ako sa mundo ng mga tao at kung oo, paano? Oo, makakabalik ka pa sa mundo nyo. Pero hindi yun madali. May mga bantay dito sa aming mundo. At sila ay mga itim na engkanto. Hindi sila tulad ko. Ayaw nila sa mga tao, kaya't delikado ka rito. Anong kailangan kong gawin? Sumunod ka sa akin at huwag kang titingin sa likod. Ano man ang marinig mo o ano man ang mangyari. Kahit anong boses, kahit anong iyak, hindi mo dapat pansinin yon. Maliwanag ba? Tumango ako at sinang-ayunan ng sinabi ni Seiya. Wala na rin naman akong ibang pagpipilian pa. Sa puso ko,
Isa lang ang inaasam-asam ko. Ang makauwi ako at maibalik ko si nanay sa ospital upang sa ganon, magamot siya at para madugtungan ang buhay niya. Tahimik naming tinahak ni Seya ang kagubatan. Hindi ko alam kung gaano na kami katagal na naglalakad, pero sa bawat hakbang, tila nag-iiba ang paligid. Ang mga puno, tumatangkad. Ang mga dahon, nagkakaroon ng bahagyang liwanag. May mga bulaklak na hindi ko pa kailanman nakikita. Nagliliwanag ang dulo ng mga yon at tila may sariling hininga. Ang hangin, mabango, hindi tulad ng amoy ng gubat na alam ko. Parang amoy ng ulan na hinaluan ng tamis ng sampagita at kakaibang damong hindi ko maipaliwanag. Seya, ito na ba ang mundo nyo? Tanong ko habang pinipilit nilalabanan ng pagkalito. Hindi pa, papunta pa lang tayo sa hangganan, pero ramdam mo na ang pagbabago, hindi ba? Tumango ako. Ramdam ko talaga, hindi lang sa paligid, kundi pati sa loob ko. Parang may hinihila mula sa dibdib ko. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Takot, paghanga at pagkalito. Maya-maya pa, bigla siyang huminto. Dito na. Sa harap namin, may malaking punong kahoy. Pinakamalaki sa lahat ng nakita ko. Ang balat nito ay kulay pilak. At sa puno mismo, may uka na hugis pintuan. Sa paligid nito, may mga bilog na ilaw na lumulutang sa ere. Para silang alitap-tap, pero mas maliwanag. Kailangan mong pumikit. Utos ng engkantada. Ha? Bakit? Nag-aalang ang tanong ko. Dahil hindi kayang tanggapin ng isipan mong tao ang buong anyo ng daigdig namin. Baka masira ang diwa mo. Sige ka. Napalunok ako ng laway bago sinunod ang sinabi ni Seya. Sige. Tugon ko at pumikit na nga. Ilang segundo lang ay naramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang palad niya, pero magaan, parang hangin. Nang muling dumampi sa pandinig ko ang kanyang boses, pabulong niya akong inakay na maglakad. Nang pumikit at humakbang ako, naramdaman kong nawala na ang bigat ng katawan ko. Para akong lumulutang habang naglalakad. Hanggang sa sinabi niyang pwede na umano akong dumilat. Pagkadilat ko, halos hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Isang mundo na punong-puno ng liwanag. Ng mga kulay na hindi ko pa nakikita sa kahit anong libro o larawan. Ang langit ay kulay lilang may pagkaputi at ang mga halaman may sariling liwanag. May mga palasyo sa malayo na tila yari sa kristal. May mga nilalang na may pakpak. May mga katawang hayop, ngunit mukhang tao. At sa gitna ng lahat, isang ilog na kumikislap sa ilalim ng araw na hindi ko alam kung totoo ba o ilusyon lang. Hindi ka na makakabalik sa mundo nyo kung hindi kita tutulungan. Sabi ni Seya habang pinagmamasdan ko ang paligid. Anong ibig mong sabihin? Hindi lahat ng nakapasok dito ay pinapayagang makalabas at maraming nilalang ang galit sa mga taong katulad mo. Akala nila lahat kayo ay mananakop, magnanakaw at maninira. Marami sa mga kauri ko ang naniniwalang mapaminsala ang mga tao. Napayuko ako at muling naalala ang kahihiyang ginawa ko, ang pagnanakaw. Pero nagkamali lang ako. Hindi talaga ako magnanakaw. Kailangan ko lang sumugal. Totoo, pero ang mga engkantong itim, hindi sila marunong umintindi, lalo na kung amoy kasalanan ka. Amoy kasalanan? Oo, sa mundo namin, ang intensyon ay amoy. At ang amoy mo, may halo ng desperasyon, takot at pagsisisi.
Napaupo ako sa isang malambot na damuhan. Hindi ko alam kung paano ako makakauwi. Hindi ko na rin alam kung buhay pa ba si nanay at kung may kinakain pa ang mga kapatid ko. Napapikit na lamang ako at mahigpit na hinawakan ng bag na naglalaman ng salapi. Tulungan mo ko, Seya. Pakiusap. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Pangako, ito na ang una't huli. Magbabago ako. At hindi na ako ulit gagawa ng mali. Kailangan ko lang makabalik sa mundo namin. Kailangan kong iligtas ang aking inang nanganganib ng buhay. Siya lang ang meron ako. Kami ng mga kapatid ko. Kapag nawala siya, hindi ko na alam kung anong gagawin. Pakiusap ko sa engkantada. Huwag kang mag-alala. Nararamdaman kong busilak ang puso mo. Kaya tutulungan kita. Mahinang wika ni Seya. Pero may mga susubok na pigilan tayong makabalik. Kailangang malinis ang puso mo, Felix. Dahil sa huling pagsubok, ang madilim na engkanto ay hindi makakakita ng katawan, kundi ng laman ng loob. Kung ano ang nasa puso mo, iyon ang makikita ng nilalang na yon. Hindi ko masyadong naintindihan ang huli niyang sinabi. Pero tumango ako at nagbabaka sakali. Anong kailangan kong gawin? Tandaan mo to. Paglabas mo ay may 200. Isa ang madali, ngunit mapanganib. Ang isa naman ay mahirap, pero ligtas. Sa mahirap na daan, makikita mo ang isang punong may mga puting uwak. Sa madali, kulay pulang bulaklak. Ano man ang marinig mo, huwag kang bibitaw sa sinasabi ko. Habang nag-uusap kami ng engkantadang si Seya, sa di kalayuan ay nakarinig ako ng isang napakalalim na boses. Nanindig talaga halos lahat ng balahibo ko sa katawan. Nang marinig ko ang nakakapanghilakbot at nakakakilabot na boses na yon. Hindi katulad ng sa tao. Seya, dinala mo na naman ang isang tao sa mundo natin. Napalinga ako sa paligid para hanapin kung saan iyon nagmumula. Nang sa dumako ang paningin ko sa isang nilalang na parang tao, pero itim ang balat, kulay abo ang mata at may napakahabang mga kuko. Isa siyang engkantong itim at sa pagkakataong yon, nakatingin siya sa akin na para bang gusto niya ako lunukin ng buo. Hindi ako makakilos, tila nabao ng mga paa ko sa malambot na damuhan habang nakatitig sa nilalang na dahan-dahang lumalapit sa amin. Ang bawat hakbang niya ay tila kumakalabog sa dibdib ko kahit wala akong naririnig kundi ang mahina at marahas niyang hininga. Itim na engkanto. Wala na akong ibang maipangalan sa kanya kundi iyon lang. Mistulang anino kasi siya ng tao, pero may kabighanian sa pagkakakabit ng kanyang anyo. Ang kanyang buhok ay tila usok na may sariling galaw. Ang kanyang mata ay parang walang puti kundi kulay abo na umaalab lamang. Seya, alam mo bawal yung ginagawa mo. Aniya ng nilalang na puno ng panunumbat ang tinig. Wala siyang balak manira, kaya hayaan mo siya. Ako ang harapin mo. Matatag na sagot ni Seya habang humaharang sa pagitan namin. Hindi na yun mahalaga. Ang kanyang presensya ay tumis sa mundong ito. At kung papayagan mong makalabas siyang buhay, tayo ang paparusahan. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko, pero pinilit kong manatiling nakatingin sa kanilang dalawa. Hindi ako makapaniwalang nakapasok ako sa ganitong kaguluhan. Gusto ko lang naman dalhin ang aking ina sa ospital, pero bakit umabot pa sa ganito? May karapatan siyang makauwi. Hindi siya magnanakaw ng mundong to. Naligaw lamang siya. Paliwanag ni Seya at may kirot sa boses niya. Hindi lahat ng tao ay laging naliligaw. Hindi ba? Tugon ng engkantong itim.
hanggang may makuha silang hindi sa kanila. Hindi sila titigil sa kaibahan. Alam mo yan, dahil isa ka na rin sa mga naloko na tulad nila. Sa gulat at pagkalito ko, hindi ako nakapaghanda sa mga sumunod na ginawa ng engkantong itim. Sa isang kisap mata ko lang, mabilis na ako nitong sinunggaban at walang sabi-sabing inihagis. Lumagapak ako sa lupa at parang nabali yata ang tadyang ko. Narinig ko kasing lumagutok ang tagiliran ko. Napaaray pa ako dahil sa sakit na nararamdaman at napahawak sa parte ng katawan kong masakit. Nanlambot rin ang katawan ko. Gawa ng ikaw ba naman ang ihagis? Tignan natin kung hindi ka kaya himatayin. Narinig kong sumigaw si Seiya at nagmadali na siyang tumakbo papalapit sa akin. Iniangat niya ang ulo ko sa kanyang kandungan. May mainit na likidong dumaloy sa kamay niya at pinahid niya ito sa aking noo. Parang hindi ko na yata kaya. Ang sakit ng balakang ko. At yung tadyang ko, hindi ko kayang tumayo. Pilit kong wika kahit na namimilipit ako sa sakit. Hindi, kailangan mong tumayo. Hindi pa huli. Kaya pa nating takasan to. Pero kailangang tumakbo na tayo. Isipin mo na lang ang iyong ina. Naghihintay siya sa pag-uwi mo. Paano na siya? Ang mga kapatid mo. Ikaw lang ang inaasahan nila, hindi ba? Kaya mo yan. Aniya, inalalayan niya akong tumayo at muling nagbago ang paligid. Sa isang iglap, ang mundo ay tila nabalot na ng dilim. Nawala ng kulay ang lahat. Ang mga bulaklak, nanlupaypay. Ang mga ilaw ng alitaptap ay biglang naglaho at para bang may dilubyong paparating. Anong nangyari? Bakit nagkaganto yung paligid natin? Tanong ko at halos hindi makahinga. Ginising na niya ang mga bantay ng hangganan. Kailangan nating makarating sa punong may puting uwak. Hawakan mo ang kamay ko. Huwag kang bibitaw kahit anong mangyari. Ginawa ko nga ang sinabi niya. Humawak ako ng mahigpit sa kamay niya. Kahit na medyo masakit pa rin ang katawan ko. Tumakbo kami sa loob ng gubat. At sa bawat hakbang, naririnig ko ang mga ungol, mga tunog na hindi hayop at hindi rin tao, para iyong nagmumula sa kailaliman ng lupa. Maya-maya pa, isang nilalang ang lumitaw mula sa likod ng puno, kaya't napahinto ako sa labis na takot. Seiya! Tumakbo ka! Sa kaliwa! Sigaw niya habang iniharang ang sarili. Wala na akong nagawa kundi sumunod. Binitawan ko ang kamay niya at iniwan ko siya roon habang tumatakbo ko ng mabilis. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo, may humarang na naman. Isang engkanto na parang aninong itim, may pakpak ng paniki, at mga matang namumula. Napaigik pa ako nang bigla nitong hablutin ang braso ko. Bitawan mo ko! Pilit kong tinanggal ang kamay niya sa braso ko, pero masyado siyang malakas. Nang akala ko'y katapusan ko na, bigla siyang napaurong. May liwanag na tumama sa kanya, liwanag mula sa malayo. At sa pinanggalingan nito, nakita ko si Seiya. Hawak ang isang pulang batong kumikislap. Magsisiilaw ang liwanag sa mga nilalang ng dilim kung ang pinanghahawakan ay katotohanan. Sigaw niya. Parang nabulag ang engkanto at nabitawan ako nito. Kaya naman muli na naman akong nagtatatakbo. Habang tinatahak ko ang madilim na daan, bigla kong naalala ang sinabi ni Seiya. Sa mahirap na daan, makikita mo ang punong may mga puting uwak. Sa madali, pulang bulaklak. Sa unahan ko, nakikita ko na ang 200. Sa kanan, 100 na tila mas maliwanag, mas tuwid.
At sa paligid ay may mga pulang bulaklak na naglalakihan. Sa kaliwa naman, makipot na daan, puno ng tinik. At sa dulo ay may isang punong kahoy na puno ng puting uwak. Pumili ka, Felix. Naulinigan ko ang boses ni Seiya sa hangin. Tumingin ako sa kaliwa. Mukhang mas mahirap. Puno ng sagabal at ng panganib. Pero iyon ang sinabi niya. At kung totoo ang lahat ng to, kailangan kong maniwala sa kanya at pagkatiwalaan siya. Mula sa kanan, narinig ko ang tinig ni inay. Felix anak, dito ka. Nandito si nanay. Napalingon ako. Hindi maaaring si nanay yun. Alam ko ang boses niya at mas lalong-lalo namang hindi pa ako nahihibang para isiping si nanay ang tumatawag sa akin dahil nasa mundo ako ng mga engkanto. Hindi. Mali ito. Alam kong nililin lang lamang ako. Hindi totoo ang mga naririnig ko. Felix anak, dito hindi na tayo maghihirap. Matutupad na ang mga pangarap natin. Hindi ba't gusto mong magsama tayo habang buhay? Nay, tama yan anak. Halika dito. Lumapit ka kay nanay. Nandito ang mga kapatid mo. Halika na mahal. Nang akmang maglalakad na ako patungo sa daan, kung nasaan ang aking ina ay napatigil ako dahil sa huli niyang sinabi. Mahal, kahit kailan ay hindi pa ako tinawag na mahal ng aking ina. Ipinikit ko ang mga mata ko at pilit na pinapakalma ang sarili para makapag-isip ako ng tama. Marahan akong umatras. Anong ginagawa mo anak? Felix, ayaw mo ba kay nanay? Rinig kong wika ng boses. Pero sa pagkakataong yun, nag-iiba na ito sa pandinig ko. Unti-unti nang nawawala ang boses ng aking ina at napapalitan ng boses na animoy sa mangkukulam. Felix! Wala ka talagang kwentang anak. Kahit kailan, hindi ka marunong sumunod sa iyong inay. Hindi! Hindi! Huwag kang dadaan roon! Dito ka! Akin ka! Dahil sa mga narinig kong iyon, buong lakas kong tinahak ang kaliwang daan. Bahala na kung ano ang kahihinatnan ko. Basta magtitiwala lamang ako kay Seiya. Kahit na sa maikling panahon ko lamang siya nakasama at nakausap. Habang tinatahak ko ang daan, ramdam na ramdam kong tumutusok sa balat ko ang mga tinik na nadadaanan ko. Ang mga sanga naman ay humahampas sa mukha ko. Ngunit hindi ako tumigil. Hanggang sa makarating ako sa punong kahoy at nang tingalain ko ito, nakita ko ang mga puting uwak na nagliliparan sa taas ng puno. Mukhang ito na nga. Ito na yung sinasabi ni Seiya. Sa wakas, makakauwi na ako sa amin. Maluhaluhang wika ko. Biglang lumiwanag ang paligid. Nawala ang dilim. At sa harap ko, may isang pintong gawa sa liwanag ang nakita ko. Muli ay lumitaw si Seiya sa harapan ko. Duguan ang gilid ng kanyang palad at may galo siya sa braso. Mukhang napalaban talaga siya ng matindi sa mga engkantong itim na gustong pumatay sa akin. Felix, sa likod ng pintuang to, babalik ka na sa mundo mo. Babalik ka ng may dalang biyaya at ang iyong inay gagaling na siya. Pero may kapalit. Mapait ang ngiting wika ng dalaga. Napatingin ako sa kanya. Anong kapalit? Pangako. Isang pangako na hindi mo na muling lalapastanganin ang landas ng kabutihan. Na hindi ka na magnanakaw. Hindi mo na sisirain ang sarili mong dangal. Kung hindi mo kayang tuparin yun, mas mabuting huwag ka nang bumalik. Sa puntong yun ay napaluha na ako. At mula sa puso ko, buong katapatan akong nagsalita at nangako. Oo, pangako Seiya. Pangakong hindi na ako magnanakaw pa o gagawa ng kahit na anong kamalian. Makakaasa ka. Ngumiti siya
at dahan-dahang itinaas ang kamay. Hinaplos niya ang noo ko. Sa ginawa niyang yon ay parang may dumaloy na init sa katawan ko. Paalam na, aniya sa mahinang boses. Paalam rin at maraming salamat sa'yo. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Ani ko pa. Matapos akong senyasan ng engkantada, ay muli akong tumingin sa lagusan papunta sa mundo ng mga tao. Lumakad na ako ng dahan-dahan. Sa bawat hakbang na ginagawa ko, parang naging pamilyar na sa akin ang paligid. Ang amoy ng lupa, tunog ng kuliglig. Hanggang sa tuluyan na akong lumabas sa kagubatan at nasa likod bahay na ako ng bahay ng mayaman. Pero wala na ang ingay. Sobrang tahimik na ng kabuuhan ng bahay. Pagtingala ko sa langit, nagbabadya na ang umaga. Laking tuwa ko dahil sa wakas, nakabalik na ako sa mundo ng mga tao, kung kaya't nagmadali na akong umuwi sa bahay namin. Pagkarating ko sa bahay, nadatnan ko si nanay na mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Pero sa unang pagkakataon, noon ko pa lamang siya nakitang mukhang maayos na ang kanyang paghinga. Wala na ang panginginig ng katawan. At ang higit sa lahat ay yung bigla-bigla siyang kinakapos ng hininga. Nang mga sandaling yon, para siyang bata na mahimbing sa kanyang pagkakaidlip. Napaluhod ako sa tabi niya. Pinunasan ng luha sa pisngi ko. Salamat. Bulong ko. Hindi ko tiyak kung para kanino. Basta't nagpapasalamat ako. Maya-maya, napansin ko ang isa sa mga paboritong alahas ni nanay. Matagal na iyong nawawala. Isang lumang kwintas na may hugis araw. Nakalagay yun sa kanyang kamay. Napakunot ang noo ko at tinanong kung saan nanggaling ang kwintas. Sa pagkakaalam ko kasi, matagal nang nawala ni inay ang kwintas na yun. Napapailing na lamang ako at naisip na baka si Shea ang may kagagawa nun. Siguro, siya ang dahilan kung bakit nahanap na ni inay ang kwintas niya. Nang magising si inay, laking gulat namin nang mapaiyak siya sa tuwa. Anak, parang nawala ang lahat ng sakit ko. Hindi ko alam kung panaginip lang. Pero may isang babae raw ang nakita ko sa panaginip. Maganda, may mapupungay na mata. Hinaplos niya raw ang noo ko at may sinabing, ligtas ka na. Paggising ko, napakagaan ang pakiramdam ko. Parang may himala. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang pagsabihan ng totoo. Pero sa halip, mas pinili kong manahimik na lamang at sinaluhan siya sa kasiyahang nararamdaman niya. Talaga, Nay? Baka guardian angel mo po yun. Maraming salamat naman sa guardian angel mo, Nay. Pinagaling ka niya. Hindi ka na po mahihirapan. Natutuwang wika naman ng bunso kong kapatid. Dumaan pa ang mga araw. Unti-unting lumalayo sa akin ang mga dati kong barkadang sangkot sa pagnanakaw. Siguro'y naramdaman nilang nag-iba na ako. Hindi naman ako nahirapang iwan sila. Ang mas mahirap ay ang pagharap sa sarili ko araw-araw para tuparin ang pangakong iyon. Hindi lang sa kanila, hindi lang kay inay, kundi higit sa lahat kay Shea, ang engkantadang tumulong sa akin makalabas sa mundo nila. Matapos ang pangyayaring yon, napapansin kong unti-unting gumagaan ang pamumuhay namin. Mula sa pagkakaroon ko ng regular na trabaho, malaking sahod, sapat na pagkain sa pagkainan, hanggang sa pagkakaroon namin ng negosyo ni inay. Ilang buwan nga lang ang nagdaan, masasabi kong umahon na ang buhay namin. Maging ang kalusugan ni inay ay naging maayos na. Hindi na kami pabalik-balik sa ospital at bitamina na lang ang maintenance niya. Hindi na muling sumagi sa isipan ko ang magnakaw o gumawa ng ano pa mang ibang kalokohan. Naging abala na rin kasi ako.
Magmula nang nakaaangat na kami sa buhay, naging misyon ko na ang tumulong. Hindi sa paraang ingrande, kundi sa abot ng aking makakaya. Sa bawat liwanag rin ng mga alitaptap na dadaan sa harap ko, ramdam kong pinapakinggan pa rin ako ni Seiya. Kahit na nasa magkaibang mundo kaming dalawa, palagi kong ibinubulong sa hangin upang sa ganon ay marinig niyang habang buhay akong nagpapasalamat sa kanya, lalo na sa ginawa niyang kabutihan at pagligtas sa akin. Higit sa lahat, hinding-hindi ko sisirain ang pangakong binitawan ko sa kanya.